Kanina, binalita ito na agula. Yeah. TVJ sa pag-access ng tape sa Itbulaga YouTube channel. We are preparing the appropriate legal action. Oh my God. Dimandahan ulit, guys. Bakit? Kasi mga kotsero, apparently, kahapon, September 6 pala to. September 6, nabawi. For some reason, napasok ng Tape Incorporated yung YouTube account ng Itbulaga. Ngayon mga kotsero, hindi naman yan hindi naman, ang claim is this. The claim is, empleyado daw kasi ng Tape yung may hawak ng YouTube channel ng Itbulaga. Kaya, they have the right to use yung Itbulaga na YouTube channel. Yun mga kotsero. Yun po yung claim. So ito po yung balita nung September 6, 2023. No? Ang sabi, naibalik na sa pangangalaga ng Tape Incorporated o Tape. Yung television. Mali ako nabasa. Pangangalaga ng Television and Production Exponents Incorporated o Tape, ang official YouTube channel ng longest running noontime show sa bansa ng Itbulaga. Makalipas ang ilang buwan mula nang umere ang bagong version ng Itbulaga sa GMA7, ay muli ngang nagbabalik ang YouTube account ng programa. Mula nang layasan ng iconic trio na si Tito, Vic at Joey at iba pang original Dabar Cards, ang naturang programa ay naging inactive na ang YouTube account ng show. Okay. Yun nga, kanina active na naman siya. Mapapanood noon sa naturang YouTube channel ang live streaming, one-on-one interviews, short vlogs, at iba pang bonggang online content ng Itbulaga, quote-unquote. Tampok ang mga kaganapan sa TVJ at iba pa nilang co-hosts. Okay, so pupuntahan natin yung YouTube channel. Ito na yung napalta na, yan. Yan. Iba na. Pati yung pangalan, Television and Production Exponents Incorporated. Mas Itbulaga. Pati yung logo, iba na itsura, Diba? Iba na yung logo, Hindi na yung dati. Hindi na yung, yung EB. Iba na. Iba na yung logo, iba na. Nag-rebrand din sila. Hindi lang pinalitan yung pangalan. Okay. So, ayan, tapos sila Paolo Contis, sila na yung si Yorme, tsaka si Buboy. Tahanang pinakamasaya. Pinakamasaya yarn! Agoy! Okay. Dami, 5.3 million subscribers, Grabe, 21,000 videos, Grabe siya. Yan, Itbulaga. Iba na yung logo, promise, So, nag-rebrand din sila. Yun nga lang, pinintain pa rin nila yung pangalang Itbulaga. Pero wala na yung dati. Yung logo na parang yung E, yung pag na E, tapos yung B na gano'n. Parang butterfly. Mukhang paru-paro yun, So, wala na, iba na. Tahanang pinakamasaya. Ayan, may mga upload na rin sila. Ayan, Meron, puro one day ago. One day ago. Ito rin, yan, one day ago. Ayan. So, nabalik na nga. Mukhang di pa nabalik. Mukhang nakuha na nga ng tape yung access sa YouTube channel. Pero mga kotsero, may komplikasyon sila. Ano po yung complication dito? Hindi nila tinanggal yung mga lumang videos. Ayan pa siya, Ayan. Pati yung Pinoy Henyo. Ayan. Andyan pa lahat. Ayan, Hindi nila tinanggal. Ayan, Problema yan, guys. Problema yan. Bakit? Kasi punta ngayon tayo dun sa isang balita. Ito ngayon ang balita. TVJ sa pag-access ng tape sa Itbulaga YouTube channel, we are preparing the appropriate legal action. Maghahabla, mga kotsero, ng karagdagang kaso ang partido ng TVJ. Yan. Yan. Siyempre, partido na. Anong sabi? Nanindigan ang kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na pagmamay-ari nila ang official YouTube channel ng longest running noontime show sa bansa na Itbulaga. Ito ay matapos magkaroon ng access at control ang Tape Incorporated sa nasabing social media account. Dahil dyan, naghahanda na ang kampo ng TVJ na gumawa ng hakbang upang kasuhan ang nasabing production company. Yun. Alam nyo kasi mga kutsero, dapat si Tape acted in good faith. Dapat acted in good faith. Kahit na may kaso sila, kahit na may ongoing litigation, dapat still acted in good faith. Bakit? Kasi may ongoing na litigation sa copyright. Okay. Ayun mga kutsero, sa copyright kasi. Basahin mo natin balita. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not Tape. Okay. Konting insight lang po sa YouTube. Kasi alam niyo naman mga kutsero, 3 taon na tayong going, actually 4 years. 2020, 2021, 2019 pa. Tama ba? 2019, 2020, 2021, 2022, 5 years. Oh my God. 5 years na tayo sa YouTube. Tagal ko na pala. I'm 5 years old sa YouTube. Okay, 5 years na po tayo sa YouTube.
So medyo alam na po natin yung sistema nito. Okay, ganito po kasi yan mga kutsero. Sa YouTube po, kung ano yung sa YouTube po, kung ano yung email account or Gmail account na ginamit mo. Technically, ang treatment dyan is ikaw yung owner. Ikaw yung owner ng channel. Kung sino yung Gmail account na gumawa ng YouTube channel. Yun po yan. Hindi po email ha. Email po is different. Although syempre yung Gmail mo, yung Gmail account mo, merong kasamang email address. Pero iba pa po yung Gmail. Iba pa po yung Gmail, iba pa yung sa Google account. Si Google account po, kung sino yung may Google account, siya po ang may-ari nung channel. Ngayon mga kutsero, sa ano po, sa accounts, meron pa pong classifications yan. Meron pong tinatawag na brand account. Brand account. Sa brand account po mga kutsero, ang kwento po niyan ganito. Sa isang Google account, halimbawa ako, meron akong Google account, pwede kang gumawa ng multiple YouTube channels. Ulitin ko po. Sa isa pong account, Google account, pwede kang gumawa ng multiple YouTube channels. Multiple yan. Yun po yung sinasabi nating brand account. Okay. Ngayon po mga kutsero, hindi po natin alam kung ang YouTube na ito, na sinasabi nila ng Itbulaga, ay isang brand account or an actual, or not. Kasi kapag brand account siya, yun ang pwede mong ma-share. Pwede mong ma-share yun. Tapos, pwede ka rin magkaroon ng ibang admin. Pero, hindi mo na itatransfer ang ownership until you let it go. Let it go. Let it go. Halimbawa, may bumili ng channel mo. Ang gagawin mo, ipapasa mo ngayon yung ownership doon sa bago. Ipapasa mo yun doon sa bago. And then, out ka na. Out ka na doon. Pwede kang you can remove yourself as owner or you can be kicked out as owner. Pwede ho yun. Nangyayari ho yun. Lalo na sa mga brand accounts. Kasi nga, pag brand account ka, pwede mong i-share yun. Pwede mong i-share yun pwede kang mag-assign ng moderator, mag-assign ng editor, mag-assign ng admin, mag-assign ng kung ano-ano. And you can also assign a co-owner. A co-owner. Pero, kung ako yung gumawa ng YouTube channel, hindi ako pwedeng tanggalin ng co-owner ko. Kasi ako yung gumawa, ako yung creator. Ang pwede ko lang gawin ay i-transfer sa kanya yung ownership tapos akong aalis. Ngayon mga kutsero, based sa isang nabasa kong article sa Manila Times sa Manila Bulletin, na ang owner daw nito is a Tape Incorporated employee. Tape employee. Ngayon, hindi ko natin alam the circumstances kung paano na i-transfer yung ownership sa Tape. So kung empleyado ka, pwede kasing sabihin na ganito eh. O sige, kaninong email siya nakarehistro? O dito kay Coach Garrett. O okay lang, empleyado naman ng Tape yan eh. Kunin na natin sa kanya. Kasi empleyado eh. So, pwede yun. Lalo na kapag nasa kontrata, sa employee contract mo na anything that you will create for this company will be the ownership of Tape Incorporated. Pwede ho yun. Pwede ho yun. So, kung ganon ang sistema, yun ang nabasa ko sa Manila Bulletin kanina. If not, kung hindi po employee ng Tape, may problema. Paano siya nagkaroon ng access dyan? So, bad faith agad. Kasi, you did not, hindi mo, parang underhanded yung pagkaano. Parang underhanded yung pagkakakuha mo. Parang merong panloloko o fraud o pagtatago. Ganun ang dating eh. I'm not saying that is what happened. What I'm saying is, kung walang pag-uusap na naganap, pwedeng ganun na yan. Lalo-lalo na kung hindi empleyado ng Tape yung may hawak ng Itbulaga account. Although may balita nga po kanina sa Manila Bulletin na yung owner daw nung YouTube channel kung saan nakarehistro yung email ay empleyado ng Tape. So again, mga kutsero, linawin ko lang kung meron pong nakasaad sa kontrata nitong tao na to na lahat ng gagawin mo dito while employed in Tape Incorporated will be the ownership of Tape Incorporated. Ayun, walang laban yun. Ganun talaga. It is what it is. But tingnan natin. Abangan natin susunod na kabanata. Kasi ang claim ng TVJ naman is kanila. Dahil yung email daw na ginamit ay kanila. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!